Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Exclusive! CCTV footage na aktual na pambibiktima ng isang snatcher sa San Jose del Monte, Bulacan. Napasakamay ng Responde. Kung natatakot na po ako kasi po baka hintuan ako ulit tapos mangyari po ulit yung gano'n. Viral ngayon, pangaharas at pananakot ng mga lending companies sa kanilang mga kliyente. Ating iimbestigahan. Expose, baby wipe scam na nag-ooperate sa mga social media platform, ibubuking. At grupong nagdadala ng bagong pag-asa sa mga batang may cancer sa pamagitan ng pagbibigay ng buhok, ating kilalanin. May bago na namang modus na namamayagpag ngayon sa mga online platforms. Katunayan, ilang biktimang lumantad sa programa para i-booking ang bagong panloloko na ito na tinawag na baby wipe scam. Pero paano nga ba ginagawa ang modus operandi na ito ng mga kawatan? Narito at inyo pong panoorin nang hindi kayo mabibiktima. Marami sa atin iba ang saya sa tuwing makukuha ang mga in-order na gamit mula sa iba't ibang online platforms. Maliit man o malaking parcel, agad-agad nating binubuksan para makita ang nabiling produkto. Pero matutuwa ka pa ba kung ang inaasahan mong delivery ay iba pala ang laman? Ayan, baby wipes po ang laman. Sinasabi ko, ang laman. Ganito na lamang ang panlulumo na mag-asawang sina Lagrimas at Joel Pawang taga Manggahan, Pasig City. Ang produktong gagamitin nila sa kanilang rides pauwi ng probinsya, nauwi sa pagkadismaya. Sa probinsya, nung umuwi kami doon sa tatay ko, sa Pangasinan, Bulinaw, Anda, 8 hours kami nagbabiyahe, nakamotor lang po. So, yung 8 hours na yun, wala kaming usapan. Hindi kami nag-uusap kasi po, parang hindi ko narinig siya sa sobrang bilis ng, ng motor. Kaya, parang, yun, wala kaming conversation habang nasa daan kami. So, naisip namin na, yun nga, yung para kahit papano nag-uusap kami habang nag-rides kami. So, nainganyo kami dun sa, sabi niya, ito maganda. At saka nag-ano din kami, medyo low quality, yung low price, yung afford lang namin na bilhin. Kaya ang bilhin. Ang problema, hindi pala maganda. Kasi nasa trabaho kasi ako lagi. Kaya sabi ko sa kanya, siguraduhin mo muna, hingiin mo yung address, location nila para mapag-ingkis na mapuntahan natin. Hindi ko pa alam na na-order na niya, hindi niya nakuha yung talagang nila. Address nila. Kaya naman, nang matanggap ni Joel ang nasabing parcel, iba na ang kanyang naging kutob. Nung nakatanggap nung galing ako sa trabaho, sabi ko nga dun Sabado radio, yata yun. Sir, kung maaari lang, bago ko bayaran yan, buksan mo natin sa harapan mo, ibibideo natin para sigurado ako. Kasi nabiktima na ako, hindi lang, sabi ko sa kanya. Ay, hindi po pwede kasi bawal sa amin. Paano naging bawal? Ibibidyo nga natin. Hindi ka naman sasabit dito, sabi ko. Ayaw niya talaga. Hindi naman niya sinabi sa akin na kung ayaw mong kunin, ibalik nyo na lang. O hindi naman nagsabi ng ganun.
Kung sinabi sana niya ng ganun, ibalik ko yung item, hindi ko sana kukunin. Kalanganin pa nga po ako nagbabayad doon kasi parang duda ako sa items eh. Hinawakan ko pa lang, duda na ako eh. Parang may kutob talaga ako mga piki yung binigay sa amin. Malambot eh. siya. Kaya sabi ko, isang oras ata bago ko binayaran yung items eh. Ang perang nakuha sa kanila, nagkakalaga ng 1,000 piso katumbas ito na ang 2 araw na pagbabanat ng buto ni Joel. Okay. 1K po. 1K. Kasi yung items, 999. Buy one, take one. 999. Buy one, take Opo. one. Buy one, take one. Kaya nainganyo kaming nag-order. Doon sa bungad pa lang, hindi naman po ako nag-scroll ng other comment, kundi doon pa lang sa bungad. So nakita ko na okay siya, maganda siya. Tapos doon mismo sa mismong... nagtatanong. Opo. Tsaka doon mismo po sa mismong advertise niya, talaga may engganyo ka doon sa Engganyo ka ano. talaga sa... Kasi parang mga parang vlogger tawag yata. Sobrang galit ko sa sarili ko, bakit ganun? 2 bisis na eh. Dapat dun pala nung hindi ko na lang sana kinuha eh. Kasi may kutob na talaga ako eh. Pagkatanggap ko pa lang, talagang sabi ko parang hindi tama to eh. Yun. Nandyan na yung parcel, kaya ako pinabidyo sa kanya. Bago namin binuksan, para sigurado kami may ebidensya kami. Sila Grimas, pilit pang gumawa ng paraan para mabawi ang kanilang pinaghirapang pera. Sinabihan din siya ng rider, pag yan, itawag niyo na lang sa, Doon sa daw GMT daw o ako kaya doon sa magreklamo. seller. So, ang ginawa ko, yung may number yung GMT, tinawagan ko na rin. Tapos yung sa seller, nag-message ako kasi may combo naman po kami. Nag-message ako sa kanya na bakit po ganito yung natanggap namin. So, paki-contact po ako, paki-reply po yung mga message ko, sabi ko. Tapos, doon sa GNT, may sa customer service yata nila yan, may hotline sila doon po ako tumawag. Naubos na yung load ko kakatawag, tapos kakaantay. Sige, load na naman ako kasi parang landline po yata siya. Kaya parang ang hirap nila makontak. Tapos pag-aantayin ka ng tapos nung nakontak ko na, sabi, sige ma'am, hindi po kami, kumbaga hindi sila liable na magpalit. Pero tutulong sila na matrace yun. Nag-antay po ako. Sabi niya, within 74 hours, sabi niya, mag-update kami sa inyo. Wala po ako ni isang tawag talaga na natanggap. May number naman po ako, kinuha yung pangalan namin, mag-asawa. So, hindi na po na-actionan. Hindi na po. Wala Kaya doon po. na ako So, nag-antay pa po ako ng mga 1 buwan para at least kahit papano. Tapos nag-message din ako. Sabi ko, JNT, sabi ko, update lang po doon sa concern namin. Wala po talaga sila. Parang nagtuturuan sila eh. Tapos tinawagan ko din po yung nakalagay na address doon sa seller. Nagtuturuan. Sabi nung, kasi nakalagay doon, Amadeo, Cavite, Amadeo. Ang Cavite, Amadeo, hindi daw po sila ang nag-pack ng parcel. Sabi ko, bakit po kayo pumayag na, pangalan nyo po yan, ba't po kayo pumayag na gamitin yung pangalan nyo kung hindi kayo, baka po sa ibang branch po yan. Bakit po nakaano sa inyo, ba't po kayo pumayag? Ibig sabihin, pag naka-address sa inyo. Tsaka related kayo doon. Sabi ko, hindi po namin yung masasagot yan, ma'am. Lang namin, tatanungin namin doon sa kabila, sabi niya. Kasi ang tinitingnan daw nila yung tracing number. Once lang po siya nag-reply na, totoo po ba na mali? Ate, meron po kayong proof. Sabi ko, meron po. Isisend ko po yung video sa inyo. Ito po yung video, sabi ko. Wala na po, hindi na po nag-reply. Hindi po sila man pwedeng tawagan. Yun po ang inaano ko. Dahil hindi siya pwedeng matawagan. Through message lang. Tapos sabi ko, ni-report ko sa Facebook. Sabi naman ng Facebook, wala naman daw silang irregularity doon sa Pero sabi ko, ba't hindi nila tingnan yung mga message doon sa comment section? Ang dami pong nagsasabi na doon. Na-alarm na din po ako dahil mga friends ko na po pati. Mga friends po namin na doon na nag-how much na parang interested sila doon sa item. So sabi ko, nag-message agad ako doon. Sabi ko, wag po kayo, hindi po legit yan. Scam po yan. Ngayon na mag-asawa, binura na ang lahat ng mga applications sa kanilang cellphone upang hindi na sila maengganyo pang bumili online. Nagbura na kami ng apps. Hindi na po. Tapos sabi ko sa mga bata, pag gusto nyo bumili ng gamit, palengke tayo or sa mga store na lang para at least legit nakakapili ka pa ng tamang items. Kasi wala na ako talagang tiwala. Kaya gusto ko pag alam ba, gusto mong bumili ng gamit,
Mas may sa tindahan ako mismo pupunta para sigurado. So eto, bubuksan na natin kung tunay talaga. Tara, samahan niyo ako. Let's Ang go! magician naman na si Dexter, na dokumento rin ang panlulokong nangyari sa kanya. Tingin kasi kung sa Facebook po nun, tapos po may nakita ako na na camera, action camera po. Nakalagay kasi doon is 2.5. So ngayon, nung sabi ko, mura to Dami din nagtatanong sa kanila, ang dami din nagko-comment na mura daw yon. Tapos po, nag-try po ako na binigyan na nag-chat po sa akin. Tapos po, bigay ko daw pangalan ko, address. Yun, umorder na nga po ako. Kung sina Joel, hindi pinayagang buksan ang parcel sa harap ng rider, si Dexter, pinagpaalam agad na kukuhanan niya ng video ang pagbubukas ito. Yun, sabi ko, COD. Ganun po. Cash on delivery po, ma'am. Kinext ko din yung seller. Pagka ako scam to, hindi ko kukunin yan. Sige po, sir. Nakipaglaban pa siyang ganun. Sige po, sir. Ano po? Pagka po hindi yan totoo, okay lang po. Sabi niya ganun. Nila sa akin. Nag-message po ako sa kanila kaagad, ma'am, nung pagdating. Tapos po, ma'am, yun nga po, block na kaagad ako. Akala nila, binayaran ko kaagad sa rider. Kainaman naman po yung rider kasi medyo kakilala din ako na nag-contact dito sa amin. So, ang ginawa po ng rider, umalis muna kaagad kasi may i-deliver daw sa kabilang kanto. Iniwan mo na po yung item. Sabi ko, okay, pagbalik mo muna. Ayun po, pagbalik nga po ng rider. Sabi ko, paano gagawin natin dyan? Sabi kasi ng rider, marami po sir ako nag-deliver na ganyan. Binabalik ko sa rider, pinababalik na lang po nila. Bagamat hindi naging direktang biktima, payo ni Dexter na dapat na maging maingat at wais, lalo na sa mundo ng cyberspace. Maganda po, bisitahin muna natin yung mga comment. Pagka po tayo order, talagang tignan nyo muna yung comment. At yung pinaka-page nila kung talagang legit na legit po talaga yon. Kasi makikita naman po natin kung legit. Kasi yung iba po, marami siyang followers na naka-andon at sinasabi nila okay dito, okay. Yun po, ganun. Kailangan check muna natin talaga mabuti yung ino-order natin. Para sure na yung papakawalan natin pera, hindi po masaya kasi pinaghirapan naman po kasi natin siya. Kaya po ganun. Kailangan makipag-usap kayo na talagang tama. I think hindi po kasi malalaman ng rider, ma'am, yan Kaya po minsan napapahamak yung mga rider natin. Kasi hindi nila alam kung ano yung nasa loob po na yun. Bawal naman po nilang i-deliver na binuksan muna nila po yun. Kaya po, so sa mga rider po, kailangan lang mag-ingat na lang sila at alam nila kung ano yung sasabihin nila pagka nagkamali po sila. Sa pag-usbong ng iba't ibang pakulo online, patuloy din ang paalala ng ating pamalaan na maging maingat sa anumang transaksyon na inyong gagawin. Narito ang mga dapat tandaan. Una, alamin kung legitimate ang account na ginagamit ng seller. Pangalawa, tingnan ang dami ng reviews ng mga naunang consumer at humingi ng aktual na larawan ng item na balak bilhin. Pangatlo, tiyakin at umapila ng mga pruweba para sa seguridad ng iyong transaksyon online. Pang-apat, huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon. At panghuli, huwag pindutin ang kahina-hinala mga links o URL online. Ayan, wipes. Wala po kaming ino-order na baby wipes. 1.8, dalawang baby wipes, napakaginto po neto. Huwag po basta-basta magtiwala, kilatisin maigi. Kung sa Facebook, may mga comment po doon. Search muna, basa muna ng mga comment. Kasi nakalagay naman doon talaga kung may mga magsasabi na ganito, mag-alangan na. Sa delivery rider, wala naman silang kasalanan sa nangyari. Ang ano ko lang, sana yung mangluloko, tama na, tigilan na nila kasi ang dami na perwisyo Kasi yung pera ngayon hindi pinupulot, ang hirap ang haganap buhay ngayon. Kaya sana tigilan na nila. Hindi sapat na maging maingat lamang at maging wais sa mga transaksyon online. Sa panahon na laganap ang panluloko at pananamantala sa kapwa, dapat dagdagan natin ang pagiging alerto at mapanuri. Huwag nating hayaan na isa tayo sa maging biktima ng mga taong mandaraya para hindi mo rin masabi na ang pagsisisi ay laging nasa huli.
mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Dalawang estudyante ang matinding na trauma. Dahil po yan sa naranasan nilang pangisnatch sa kanilang mga cellphone ng isang lalaking nakamotor sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang pambibiktima, nangyayari sa katanghaliang tapat. Paano nga ba ito may iwasan? Narito at inyo pong tutukan. Noong nakalipas na linggo ay isiniwalat natin ang delivery rider na nanghipo ng isang menor de edad na babae. At sa bagong reklamong inilapit sa ating programa, menor de edad na naman ang biktima ng isang nakamotor na kawatan. Sa CCTV video na ipinarating sa responde, makikita ang dalawang dalagita na naglalakad. Mapapansin ang pagdaan ng isang lalaki na nakamotor sa kanilang gilid. Paglagpas ng lalaki sa dalawa, ay muli itong bumalik at huminto sa likod ng nakaparadang truck. Pagtapat ng mga dalagita sa lalaki, bigla na lamang itong lumapit at inagaw ang hawak nilang mga cellphone. Tinangkapan ng mga biktima na bawiin ang kanilang mobile phones pero mabilis ang mga pangyayari at nakatakas ang lalaki sakay ng kanyang motor. At ang nasabing insidente naganap sa katanghaliang tapat sa barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. At para imbestigahan ang pangyayari, agad nagtungong responde team sa Marilao, Bulacan kung saan nakatira ang mga biktima. Nakilala namin sina Clean at Eziel at ikinwento nila sa amin ang kanilang naging karanasan sa nangyaring pang-i-snatch na kanilang mga cellphone. Magpa-practice po kami. Nauna na po kasi siya noon na pumunta doon sa namin. Kasi sabi niya po, babalikan niya na lang po ako. Which is bumalik naman po siya. Nakita po kami doon sa tapat ng laundry shop po. Tapos, di ko po alam na nakaparada po doon or yung lalaki or dumaan lang po. Tapos nakita po kaming dalawang babae lang po kami. Tapos naisipan na nakawang po kami. Pero nung nasa likod na po kami ng San Roque, sa likod po ng truck, bigla na lang po siyang lumiko po siya, tapos tumingin-tingin po kung may tao. Tapos nagparke po siya dun sa may gilid namin. Tapos pumunta po siya sa harap namin, tapos sinabi, wait lang, amin na cellphone namin. Akala ko po kasi nung una nun joke, kaya parang naisip ko po tatawa po, kasi baka po kasi isa sa mga kaibigan ko po na matatangkad na pinaprank lang po kami. Kaso po, hindi po, hinablot niya po kasi talaga yung cellphone namin. Ang dalawang dalagita sinubukan pang agawin ang kanilang mga cellphone sa magnanakaw. Bigla pong hinatak yung kamay namin. Nadala po kami parehas. Tapos sabi niya po, wait, akin na po yung cellphone niyo, gumanon po. Nakikipag-agawan pa po ako, kaya po na ko yung cellphone ko, nahatak ko po. Tapos po yung cellphone ng kaibigan ko, hindi niya po nakuha. Kasi po, hawak niya po ng mahigpit. Nung po siya sa hams, nahulog po yung niya, yung helmet niya po. Tapos kinuha ko po siya. Tinatry ko po habulin kasi po hindi ko po kasi nakaya kasi po nanginginig po yung paa ko kaya hindi po ako nakatakbo. Huli na nakaramdam din sila ng takot sa nangyari sa ginawa sa kanila ng snatcher. Ako po yung nakipag-agawan po. Naramdaman ko po yung takot, tas yung kaba po ganon. Na baka maglabas ng kutsilyo po pagka nakipag-agawan pa po ako. Pero nabitawan niya po yung cellphone ko. Kaya medyo lumayo na po ako dun sa may motor niya. Hawak niya pa po yung kamay ng kaibigan ko, tas tsaka tsaka po dumire-diretso. Siyempre po, natakot po. Tas may na-feel po ako na gusto ko po umiyak. Kaso po kasi nakita ko po kasi yung kaibigan ko na umiiyak po. So, naisip ko po, dapat hindi ako umiyak. Kasi pag umiyak kaming dalawa, wala kaming magagawa dalawa. Tapos hindi kami makapag-isip ng maayos. At dahil sa bilis ng pangyayari,
hindi nila namukaan ang magnanakaw. Di po namin maalala ng maayos yung mukha ng lalaki, yung damit niya po. Kasi po, nung pumunta po kami ng barangay, nasabi po namin dalawa puti po yung damit niya. Tapos nakasando po siya, malaki yung katawan, pero naka-t-shirt po siya na kulay green, tapos blue yung short. Nakita namin sa camera. Kaya po nagulat din po kami sa nakita namin sa video kasi parang na-blanco po yung utak namin nung nanakawang kami. Hindi ko na po medyo maalala yung mukha niya. Wala po siyang face mask na naka-helmet lang po siya. Agad naman silang nag-report sa barangay outpost ng barangay Muzon na malapit sa pinangarihan ng insidente. Yung una po namin naisip noon ay pumunta po sa barangay tapos manghingi ng tulong. Kasi po, yung mga nadaanan po naming tao, tinitignan po namin yun. Tapos wala lang po silang ginagawa. Hingi po kami ng tulong sa tanod. Tapos yung una pong sinabi ng tanod sa amin, kung nakuha daw po namin ba yung plate number, kung nakita ba namin yung mukha. Yung nasabi lang po namin, nakuha namin yung helmet niya po. Tapos sinabi sa amin, punta daw po kami sa San Roque, tapos kuhain po yung CCTV na footage po. Bagamat nakakuha sila ng kopya ng CCTV, ay hindi naman malinaw na nakita ang plate number ng motor ng salarin. Naawa po sa amin yung guard kasi sa nangyari po sa amin. Tinatry ko po yung best ko maging kalma nun doon. Tapos nagjo-joke-joke po ako onte sa mga nag-guard doon para hindi po halata na parang naiiyak na po ako nun. Ang mga dalagita, matinding trauma ang kanilang naranasan. Nagka-trauma po ako kasi po first time ko pumunta. Feeling ko po pagka ganun, para pong mauulit-ulit ka. Natatakot na po ako kasi po baka hintuan ako ulit tapos mangyari po ulit yung ganun. Sa akin po, parang kapag may nakikita po akong lalaki nakamotor, tapos kunyari po naka-face mask po siya, tapos nakatingin sa akin, parang kinakabada po ko. Kasi po baka balikan po kasi ako ng lalaki. Dahil sa pangyayari, hindi na sila naglalakad na walang kasama. Kasama ko po yung kapatid ko pumasok, nagta-tricycle po kami papasok. Tapos yung pauwi naman po, yung mga ibang kaklase ko po na gusto po akong sabayan pauwi. Kasi alam naman po nila yung situation ko, sinabi na din po ng teacher namin. Meron naman po akong kasama. Mas comfortable po ako pag may kasama ganun. Parang hindi ko na po mararanasan yung ganun. Agad din kaming tumungo sa barangay outpost kung saan lumapit ang mga biktima upang alamin ang kanilang naging responde sa pangyayari. Binlater po namin sila. Tapos inikutan po namin yung pangyayari. Wala naman kami nakita rin. Pero may CCTV sila. Kwento pa ni Cheryl, maging siya ay naging biktima rin ng snatching nito lamang Enero. Naglalakad ako pa uwi na, nagpadala ako ng pera sa bunso ko. Tapos inagawan ako ng cellphone. Talagang talamak na yung agawan ng cellphone dito. Sa may kanto ng Graceville. Pang-anim na po ako. Hiningan din namin ang pahayag ng mga opisyal ng Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan tungkol sa muna'y talamak na nakawan at hablutan ng cellphone sa kanilang lugar. Dito na kinumpirma ng Executive Officer ng Barangay Muzon na may report man ng snatching sa kanilang barangay, hindi naman ito marami. Meron sir, may mangilan-ngilan, may mga within a month, mayroong hindi may iwasan, may pumapasok po dyan. Siguro mga twice, thrice. Pero ang mga pangyayari po na yan ay palibasa tayo po ay nasa boundary ng dalawang bayan, ng Caloocan at ng Marilao. Usually yung iba mga dayo. Dito sila gumagawa ng mga ganyan, yung mga petty crimes na ganyan. Pero malaki po yung nagampanan ng mga hanay natin dito. At ang kanilang responde para maiwasan ang ganitong mga pangyayari, mas palalakasin pa umano nila ang pagro-ronda sa kanilang nasasakupan. Siguro magdagdag tayo ng visibility lalo sa mga ganyan. Importante pa rin yung visibility ng ating kapulisan. Unang-una kasi, ang mga tao naman kinakaya-kaya nilang kakayanan ng mga hanay ng bantay bayan ng ating barangay. Yung mga ganyang mga pangyayari, kalimitan, pagka nahuhuli natin, mga hindi taga dito. Kasi siguro para ma-prevent natin yan, maging listo po tayo. At kami naman sa hanay ng barangay, ginagawa po natin lahat ng magagawa natin.
Agad ding nakipag-ugnayan sa San Jose del Monte City PNP upang alamin ang kanilang aksyon sa reklamo ng nakawan sa kanilang baluarte. Sa record ng PN dito sa amin, January to June, 27 cases na record namin, 27 cases. Pero may na-arresto tayo na 21. Dagdag pa niya, bagamat bago pa lamang siya sa pwesto, may mga programa nang ginagawa ang kanilang opisina upang mapanatili ang peace and order sa lugar. Yan ang mobile patrolling, yung police presence talaga sa area kung maraming tao. Mayroon tayong 5 police community precinct sa San Jose del Monte. So, kung malayo ang police headquarters namin, pwede sila dumiritso doon. Last 2 days lang, kausap ko yung buong mga barangay captain sa San Jose na titrain ko yung mga kanila, yung mga barangay tanod para kung paano mag-patrolling, paano mag-conduct ng mga intelligence information, kasi rin doon sa mga taong nabibiktima ng kababayan natin sa San Jose. Sinabi ko sa mga barangay captain, yung plano namin next month, tuturuan ko sila kung yung basic sa investigation, basic sa intelligence, basic ng patrolling. Nagpaalala rin ang hepe upang maiwasan na mabiktima ng mga snatcher. Unang-una, yung krimen nangyari yan kasi may motive, may opportunity, may instrument. Gaya ng snatching, may cellphone ka, tapos maraming tao, tumatawag ka sa maraming tao. So, andun yung opportunity na magdanakaw na i-snatchin yung cellphone mo. So, kung nasa maraming tao ka, huwag mong nabigyan ng opportunity yung magdanakaw na makuha yung cellphone mo. Makaasa sila na yung San Jose del Monte City Police Station ay gagawin namin ang lahat. Yung mga biktima ng mga snatching, matulungan namin. Higit sa proteksyon na may bibigay ng otoridad sa ating kaligtasan, dapat magsimula sa atin ang iba yung pag-iingat, lalo na kung lalabas ng inyong tahanan. Maging mapagmatyag at alerto sa inyong paligid. Dahil ang mga kawatan, nag-aabang lamang ng susunod nilang bibiktimahin. Kalma lang po, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Pananakot, panggigipit at iba sa kanila, nakatanggap pa ng bulaklak ng patay. Itong inireklamo ng mga kliyente ng ilang lending companies na dumulog sa Philippine National Police para magpasaklolo. Ano nga bang kasong kaakibat ng pangaharas na ito? Yan ang ating pong tinutukan. Pagkakit ko po talaga, kasi ito po ginagawa nila sa amin. Bakit po maninigil po sobra. Sa amin ng mga death threats, mga bastos sa salita, at text din po ang aming mga contacts. Ito ang hinaing ng mga biktima na nakilala ng programa dahil sa mga insidente ng pangaharas mula sa ilang ahente ng online lending companies. At dahil dyan, apektado ang kanilang mental, emotional at maging ang kanilang kabuhayan. Dulot na walang humpay na pagbabantang kanilang natatanggap. Kaya naman, ang mga biktima sumugod na sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police sa Campo Crame para magparesponde. Ang kanilang mga sumbong, pinakinggan ni Lieutenant General Rodel Sermonia at maging ni Anti-Cybercrime Group Deputy Director for Administration, Colonel Armel Gongona. Idodokumento natin lahat. Pero since unique pala ito hindi naman iisa yung nag-scam sa inyo, no?
Iba-iba? May mga OFW, may mga local. Matapos makuha ang detalye, agaran silang kinausap at pinaghain ng reklamo sa harap ng mga investigador. Batay sa kanilang hinaing, oras-oras silang tinatawagan, sinisigawan, at ang malupit ay ang pagmumura at hanggang sa pinagbantaan na sila. Ito ang natatanggap nilang lahat. May pagkakataon na ilan sa kanila ang pinadalhan pa ng ambulansya at hindi pa nakontento, may pinadala pang karo at bulaklak ng patay. Unti-unti ring sinisira ng mga ito ang kanilang reputasyon sa mga kamag-anak, kaibigan at maging sa kanilang mga katrabaho. Hanggang sa kumakalat na rin ang kanilang mukha sa ilang grupo sa Facebook para sila'y ipahiya. Pero bakit nga ba sila naengganyo na humiram ng pera sa isang online app lamang? Isa sa mga nabiktima ang OFW na si Angelica, hindi niya tunay na pangalan. Ang perang kanyang hiniram, ginamit para may pangtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya sa unang buwan ng kanyang pagtatrabaho sa Singapore. Unang amo ko po sa Singapore is nananakit. Kaya po, lumipat po ako. Sa unang 3 months po kasi is may salary deduction kami. Kumbaga wala po akong sasahudin na ipapadala sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kaya po parang pumapit ako sa ganon. Hindi niya lubos maisip na ito na pala ang mitsa upang mawalan siya ng trabaho. Padala po sila sa bahay ng amo ko ng demand letter. Tapos yung una pong demand letter, amo ko nakakuha. Kasi mismong dun sa box letter nila, inihulog. Amo ko lang po yung nakakapag. Di yun po, nagalit po sa akin yung amo ko. Tapos sabi, gawan ko nga daw po ng paraan. Di yun po, sinabi ko, nakipag-usap naman po ako sa inyo. Bakit nagpadala kayo ng letter? Alam nyo naman po na magagalit ang amo ko. Tapos isa pa po, na may address naman ako sa Pinas. Bakit hindi sa Pinas nyo pinadala? Ba't dito pa rin sa amo ko? Ano po bang gusto nyo na amo ko ang magbayad? Hindi po sila magbabayad niyan. Yun po sinabi ko sa kanila. Ang nasabing lending company, sinasabing sa Pilipinas nakabase. Pero ang walang patid na pangharas kay Angelica, nasa Singapore rin. Nasa Pinas po siya, pero ang pinagtataka po namin, may mga tauhan sila na Singaporean na sila ang nagpapadala sa amin. Tapos may attorney din daw po sila doon. Kaya ang ano po namin, parang may kaano sila sa Singapore. Ayon kay Angelica, kailanman ay hindi niya balak takasan ang kanyang naging pananagutan at patuloy ang kanyang naging koordinasyon sa mga ahenteng kanyang kinakausap. Ngunit dahil sa eskandalong dinulot sa kanya na pangyayari, si Angelica nagpasya ng umuwi na lamang sa bansa. Mga ilang buwan padala po uli ng demand letter. Buti na lang po, ako na po yung nakatanggap kasi wala yung amo ko. Pero hanggang sa tumawag na po sila, ganun, tumatawag po sila sa amo ko. Kaya ako na po yung nag-decide na umuwi. Sinabi ko sa amo ko na kailangan kong umuwi para isettle yon. Ilang sandali pa lamang ng aming panayam sa kanya, hindi na napigilang maiyak si Angelica dahil sa labis na sama ng loob. Ang lubos niyang inaalala sa ngayon ay ang pangtustos sa kanyang mga anak. Hindi rin niya ito ipinapaalam sa kanyang may sakit na magulang. Na-mention nyo rin na hindi lang kayo Ay hindi po, sobrang dami po namin. Bukod pa po yung isang lending company din na haharas din po sa kanila. Palaging tinatawagan yung mga amo na gustong amo ang magbayad. Sa katunayan po, meron dong amo na nagsumbong sa pulis sa Singapore. Kaya lang po, ang sabi ng police station, hindi po nila kayang i-manage kasi nga andito sa Pinas yung lending. Kaya po wala rin silang may support. Opo. Kaya po, yung ibang amo ang ginawa, pinapauwi na lang si helper. Ano po ang naging epekto nito sa inyo? Talaga pong umiiyak ako, tas hindi na ako makatulog kasi nga po ganyan. Because, imbis na may trabaho ako, hindi ko naman alam na akala ko makakatulog sa amin. Sobra pong stress. Wala po talaga nakakalam sa amin. Sa akin lang po, kaya ako talaga pong na-stress. Hindi ko masabi sa pamilya ko kasi may mga problema din sila. Gusto ko sa akin lang. Matindi rin ang pananakot na natanggap ni Rita, hindi niya tunay na pangalan. Mula sa mga ahenteng kanyang nakausap, ang ilan sa kanila hanggang 10 oras na ng gabi kung siya ay bulabugin. Nung umpisa po,
nakaka-apekto talaga siya sa akin. Yung hindi ako makatulog na maayos, hindi ko maano ng maayos yung anak ko. Pero nung napag-isip-isip ko na, ay, ba't ako matatakot? Samantalang kung talagang legit sila, magpapakita sila. Kasi ilang beses na po sila nagpapadala sa akin ng text na magkakaroon ako ng warrant, ng writ of execution, pupunta sila kay kapitan, lalapit sila. Ilang beses na po sila nagpapadala ng gano'n. Inaantay ko sila, hindi naman po sila nag-show. Ikinagulat din niya ang pagdami ng mga nakakaalam sa kanyang numero at lalo't higit sa kanyang personal na impormasyon. Anya alam niyang lahat ng ito ay paglabag hindi lamang sa kanyang karapatang pantao, ngunit maging sa Data Privacy Act. Pag tumatawag po, nagmumura. Pag nag-text, nagmumura, nagbabanta na hatakin yung gamit, nagbabanta na pupunta. Tapos yung contact ko po, naka-apelido ko sa social media, tinitext po nila yun, sinachat po nila, sinisend pa po yung picture na, syempre data privacy na po yun eh. Kahit sabihin mong nag-register ka pa lang, hindi ka pa nakakuha, nag-auto-reloan, syempre, data privacy na yun, tapos nag-aano ka pa na may utang yung tao kahit wala. Tapos nagbabanta pa po sila na yung information ko na sinubmit ko sa kanila, parang gagamitin pa po nila i-loan sa iba. Di ba po? Madali lang po nilang gagawin yun kung gugustuhin nila kasi mayroon na silang kopya nun. Kung si Angelica pilit niya itinatago sa kanyang pamilya ang bigat ng kanyang problema, si Rita lubos ang pasasalamat sa pamilyang umaalalay sa kanya. Wala po ako masabi kasi lalo sa nanay ko supportive, sa asawa ko supportive din. Sa mga hipag ko sa side ng asawa ko, talaga napaka-supportive. Sa side naman po ng tatay, ganun din po kahit papano. Kaya wala po ako talaga nakikitang magiging problema ko kung sakaling magpunta man sila dito. Kasi willing ko talagang harapin sila. Yun lang, silang hindi nagpapakita. Kasi ang sabi po sa amin ng PNP, huwag kayong matakot dyan. Hanggat hindi sila nagpapakita, huwag kayong matakot. Ngayon, pag nagpakita sila, idaan nyo sa legal. Mag-ano kayo sa settlement sa police or barangay, ganun ang gawin nyo. Hindi yung pag nagpakita sa inyo, bayad kayo agad. Hindi. Kailangan magkaroon ng yung may mga mapakita silang papeles. Matapos ang panayam sa mga biktima ng pananakot at pang-aabuso ng ilang online lending companies, dito na namin nakumpirma na lahat sila ay dumaranas sa matinding trauma at takot na patuloy nilang nilalabanan. Maring kinundena ng PNP Anti-Cybercrime Group ang ganitong uri ng pananakot. Kaya naman tuloy ang kanilang panawagan na agad isang guni ang kanilang mga naranasang pangaharas. As far as ACG is concerned, lahat naman na nagrereklamo, tinutugunan natin. So, itong mga victims na narito ngayon, kukunin natin ng information sa kanila, mga data tungkol dito sa mga allegedly ay nanghaharas sa kanila. And then, pag-aaralan natin, i-casing, isa-surveillance. Pag enough yung evidence natin, mag-a-ask tayo ng court, magpa-file tayo ng court sa court ng warrant. And then, as soon as we are granted this warrant, i-operate natin itong mga to. Sa panahon ngayon, totoong mahirap kumita ng pera para ipantusto sa araw-araw nating pangangailangan. Kaya marami sa ating mga kababayan ang naengganyo at nahuhulog sa maling sistema na ito ng panghihiram ng pera sa hindi mo kilala. Kaya ang payo ng programa, gayahin natin ang isang madiskarteng Juan de la Cruz na todong pagsisipag at pagtatyaga. Dahil tiyak, makakaraos ka rin sa buhay. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang iyong mahabang buhok, maaring makapagbigay po yan ng saya sa mga batang may cancer. Yan ay sa pamagitan ng grupong Hair for Hope. Paano nila ito ginagawa at ano pa ang kanilang mga advokasya? Ating pong subaybayan. Tuwid man o kulot, may kulay man o itim na itim, manipis o makapal. Lahat ng yan ay katangian ng buhok ng marami sa mga Pinoy na nabibiyayaan ng mahaba at magandang buhok. Ngunit may iilan din sa ating mga kababayan ang dumaranas ng ilang pagsubok kung saan ang kanilang buhok nalalagas o tuluyan ng nauubos dahil sa sakit. Kaya naman isang grupo ang nakaisip ng paraan para marespondihan ang mga kababayan natin na magkakaroon ng sarili nilang buhok. Sila ang Hair for Hope. Ang Hair for Hope ay isang advokasya ng Head Salon Manila and the European Hair Factory. Ang layunin po namin is makakalap or hikayatin ng lahat ng mga tao na mag-donate ng mga hair, na usually yung mga hair na nakukuha namin ay ibinibigay din namin para makagawa ng wig. So yung mga wig namang yun ang ibinibigay namin sa mga cancer patient. Taong 2017 ang ito ay kanilang simulan at makalipas lamang ang halos 5 taon, hindi na mabilang ni Kim ang kanilang narespondihan. Well, maganda naman ang response ng tao. Madami nagdo-donate talaga so far. And at the moment, medyo madami na rin po kaming nadodonate ng mga wigs. More than 1,000 na po siya. And usually, may mga partner hospitals po kami, and also other institutions like the schools, and also some private companies. Marami po kaming ganun na nakikipag-partner sa amin. At ayon pa kay Kim, ang proseso ng pagdodonate ng buhok sa kanilang grupo, napakasimple lamang. Usually, 2 option yan. Pwede tayong mag-donate na, kumbaga, ang isang donor, pwede siyang ready na yung buhok niya, mahaba na yung buhok niya, pwedeng ipagupit na lang niya and then isend na lang niya sa aming salon or dun sa factory mismo diretso. Pwede yon. Yun ang isang unang option. Pero may second option tayo na pwedeng dito sa salon mismo, sa head salon, dito sila magpagupit according to kung ano yung gusto nilang hairstyle, and then yung buhok na magugupit doon is considered as donated hair. We require talaga na sana para magamit talaga siya at magawang wig is 12 inches long or 30.5 centimeters. Yan ang hinahabol nating haba ng buhok. Natural hair o kahit dumaan na sa treatment, hindi nila pinipili ang mga buhok na dinadala sa kanilang salon. Dahil ang importante, kusang loob itong ibinibigay. Yung mga treated hair siya, we accept it also. But not a guarantee na magagamit talaga natin lahat yung na-donate na hair na yon. Kasi may mga wastage tayong tinatawag. No? So, dadaan muna siya sa quality control kung pwede siyang maalis yung kulay na yon, yung portion na yon. Meron kasing hindi nagpapagupit na hindi pantay-pantay. Usually, ang kinukuha namin kung ano yung pinakamahaba na portion. At yun yung part na yun yung ginagawa namin wig. Dito, babae man o lalaki, welcome na magbigay ng kanilang long hair. Marami namang lalaki talaga na nagpapahaba ng buhok, especially dumaan nga tayo sa pandemic days. So, talagang nakakatuwa, nakakatabang puso. Meron talaga, mas marami. Actually, parang mas marami sila compared mas with the girls. Especially nung nag-after pandemic noon. Pero recently, well, may mga rin, may mga usually tumatawag sila, nagpapa-appointment,
magpapa-hair for hope. Ano po kami. Tulad na lamang na mag-amang si Ron at Carl, dumayo pa mula sa Mandaluyong para ibahaging kanilang buhok na halos 3 taon rin nilang pinahaba. Actually, this is my first time having this long hair kasi gusto ko ma-experience. At the same time, kataon na nagkaroon ng pandemic, mahaba talaga siya ng solo. Siguro binigyan ako ng chance ma-experience and I'm happy to have this hair, no? Pero right now, kailangan ko na siya i-share para sa iba naman. So, to share the happiness as well. Yung hair ko po, nag-start ko na po siyang i-grow out ever since yung pandemic. Kasi po, in truth, natatamad po ako magpagupit masalo. Yung pandemic nga po, it's dangerous po na pagupit po outside. Kaya pinahaba ko na lang po ng tolo. Kaya naman na mag-ama, naghanap ng impormasyon sa social media. Dito nila nakita ang grupong Hair for Hope. At ang advokasya talaga namang tumagos sa kanilang puso. Una, naghanap kami ng potential community na pwedeng mag-handle ng or we want to make sure na mapupunta talaga sa mga cancer patient. Eh, nakita namin tong heads. So, at the same time, partners sila ng Care for Hope. Yeah? So, nasagustuhan namin na dito na lang para at least to support yung campaign nila at the same time. Yes, I'm well aware naman po na meron talagang organizations na helping po sa mga ganitong kinds of mga people, let's say mga cancer patients, ganun nga po. And willing po ako talaga help sa kanila. Ang pagputol sa buhok na mag-ama, sinimula na. At dahil sa haba't kapal ng buhok, una munang isinagawa ang sectioning o yung paghahati-hati nito. Matapos itali ang bawat section, ay isa-isa na itong gupitin ng kanilang hairstylist. Dito na rin inaalam kung anong klaseng hairstyle ang kanilang gusto. Aba, may libre na ring shampoo at conditioner ang mag-ama para makita ang bagong forma ng kanilang buhok. Matapos sa ilang oras, ito na ang buhok ni Ron at Carl. At ang dalawa, ibang-iba na rin ang itsura. Well, that's our acknowledgement, no? To kind of appreciation po sa lahat ng kanilang mga dinodonate na grabe po, ayan. Tarang, hindi namin ina-expect na, minsan kasi, hinihingi talaga sila. Kasi po, kailangan po namin, parang gusto po namin, minsan daw, inilalagay nila mismo sa bahay nila, parang piniprint nila, and then, piniframe pa, yung mga ganun. So, nakakatuwa lang. Kitang-kita sa dalawa na masaya silang naibahagi ang kanilang mga buhok, lalo na't ito ay magbibigay ng bagong pag-asa sa mga taong makatatanggap nito. Natuwa po ako actually kasi po nakita ko rin po na marami din talagang tao na gusto mag-donate para din po sa same, let's say, advocacy nga po namin na parang gusto lang po magbigay ng joy and then happiness sa ibang tao. This is about time to share the happiness that we experience as well. And at the same time, tingin ko mas magandang magamit ko ng mga nangangailangan, especially mga cancer patient. Kasi iba pa rin yung tunay na buhok kaysa dun sa wig lang. Kasi ito tumatagal talaga for last, no? And at the same time, hindi mo man makikita kung sino magsusol, but at least you feel it na ginagamit talaga ng mga tao na. Crowning glory ang madalas nating bansag sa ating buhok. Inaalagaan natin ito, hindi lamang dahil sa bahagi ito ng ating muka, ngunit dahil na rin minsan sumasalamin ito sa ating pagkatao. Ang pagkakataong ibinigay ng Hair for Hope at ng napakarami nitong mga donors, magsisilbing bagong simula sa mga taong nakipaglaban sa sakit nilang cancer. Kung tutusin, maraming paraan para makaresponde at makatulong. At anuman ang may bibigay natin, siguradong tatatak ito na minsan ay nagkaroon tayo ng bahagi para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kami ang Hair for Hope, Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais sa isumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalang ka ng Certified E-Responder.
Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalilangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa pagresponde. Ito ang aming layunin para sa